Hello, kumusta kayong lahat? Magandang hapon sa lahat nating manonood dito sa Justin Talk News PH at magandang hapon din sa ating mga OFW wherever you are in the world. Good day sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, uh, gusto ko lang lambing sa inyo na paki-press like, paki-press ng like. Then try to share this video to your friends and then subscribe to Justin Talk News page para naman lumago ng content itong ating channel. This afternoon, meron tayong we will be talking, meron tayong pag-uusapan about sa kakatapos lang na biglang hearing, biglang session ng ating Committee on Justice ng House of Representatives. Akala natin by Thursday, bukas, kasi 3 days daw. Siguro napag-usapan nila na kailangan madaliin natin ito para maisampa na, ma-endorse na sa Senado. Kasi ang pag-iisip natin na after nagbigay si VP Inday Sara at ang kanyang mga lawyer ng kanilang sagot na sinasabi hindi daw sagot, hindi niyo binasa hindi, parang hindi nila binasa. Yung mga declaration yun na hindi sinagot nga, may sagot doon, napakahaba nung later na binigay ng mga abogado ni VP Inday Sara, pero sinabi pa rin ninyo na hindi sinagot yung mga grounds doon sa complaints 3 at 4. Ayaw niya yung aminin si Bias. Sa bagay, hindi talaga aminin na wala kayong recital of facts. Walang nakaakibat na solidong ebidensya doon sa mga charges ninyo na culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Yun ang inulit-ulit ni Sabah Queen na si Leila de Lima doon sa kanyang manifestation sa determination niya ng sufficiency in grounds, na yun nga ang ginawa kanina ni Jenke Loistro, na i-determine nila bigla ang session kung mayroon bang sufficiency in ground. Kasi ito, after nagpadala si VP Inday Sara ng kanyang response doon sa mga charges, nasabi nila hindi iniisa-isa. Paano nga iisa-isahin yung mga grounds na yun? Wala kayong sinabi na mga ultimate facts, yung pangyayari na magkakabit doon sa inyong reklamo, doon sa inyong mga charges. Walang definitive na charges na nakalagay doon, na mga ebidensya. Mga ebidensya doon sa charges. Kaya yun ang sinabi ng mga lawyer ni VP Inday Sara, na wala namang recital of ultimate facts, walang recital of facts dyan sa mga charges ninyo. Halimbawa, yung sinasabi nilang culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust dahil sa unang-una yung confidential fund sa OBP, confidential fund sa Department of Education. Yun ang sinama ninyo. Wala naman nang determina. Paano yung mga COA report na disallowance? Wala pang final decision din yun. At nagkaroon ng unmodified decision ang COA na walang kinulimbat na halaga o pera si VP Inday Sara doon. Meron namang disallowance, pwede naman nila kung worst comes to worst, ibalik yung pera. Kaya naman ang proseso sa disallowance. But hindi pinasubmit na lang nila yung mga kulang na dokumento para mag-prove doon na talagang ginastos yung pera sa tamang paraan doon sa mga programa na
ginagawa ni Vice President Sara sa Department of Education at doon sa Office of the Vice President. So, at yan, wala pang decision, final decision. So, kailangan, ang mag-determine yan ay korte. At yun ang sinabi ng mga lawyers ni BP Inday Sara na merong na nakaligtaan ninyo na hindi niyo binigay ang due process kay BP Inday Sara. Dahilan doon sa impeachment case ni Bangag, dinismiss ninyo dahil wala pang decision ang korte doon sa kaso na with regards to sa kidnapping ni President Duterte at ang walang hiya niya sa General Appropriations Bill na nagkaroon ng maraming pagnanakaw doon sa pundo na yon. Wala pang decision. But dito kay Vice President Sara, wala pang decision. Ngunit, tinuloy pa rin ninyo ang proseso at binigyan nyo ng substance ng halaga yung determination ng substance ng complaint number 3 and 4. So, nandoon ang hindi uniform na pag-implement ng regulation ninyo with regards to the impeachment case of BP Inday Sara. At dito naman, yung biglang nagkukumahog sila, binilisan nila sa kalahating araw lang ang determination ng sufficiency in grounds. At meron nagpapahiwatig, alam naman natin na talagang i-manifest nila doon sa mga pronouncement nila doon sa mga complainants at kasama na yung mga congressman na pumapabor dyan sa impeachment sufficiency ng grounds na talagang dapat sagutin si BP Inday Sara. Wala ngang ebidensya, wala ngang recital of facts. Paano sasagot? Paano sasagot si BP Inday Sara? So, nagiging unconstitutional yung complaint ninyo. Ngayon, pinilit na mayroong grounds para lang mapupunta doon sa actual plenary hearing. So, pag-usapan natin yung plenary hearing din. So, para hindi makasagot si BP Inday Sara, kasi dapat nga ang proseso, yung complainant, sasagutin din nila yung sagot ni VP Inday Sara, pero hindi na nila yung sinagot. Nagkaroon ng manifestation of waiver. Ibig sabihin, i-waive na namin ang pagsagot dyan sa rejoinder. Sa sagot dyan sa binigay na answer ni VP Inday Sara. So, yung certain, si Sabale itong third impeachment complaint, inisyuhan nila ng waiver na hindi na sila sasagot. Yung attorney Likutan yata, yung Likutan ay nagbigay ng siya daw ang representative doon sa complainant na medyo maingat din si Dinky Luistro kasi hindi pwede talaga na sasali ang mga lawyers dyan, mga defense lawyers or lawyer representing the complainant. Kaya sinabi niya for that purpose lang na binigyan siya ng SPA para mag-pronounce na nag-issue sila ng waiver para sumagot doon sa answer ni BP Inday Sara. So hindi na sila sasagot. So tuloy na dyan sa determination of the sufficiency of grounds doon sa dalawang impeachment complaint. Of course, si Ko, yung presidente ba ito ng Gabriela? Siya ngayon ang namumuno ng Gabriela. Nagpapasiklab na naman yung mga explanation niya na dapat daw sagutin ni BP Sara dahil daw nagkamal siya ng ganitong pera, ganyan daw. Wala ka namang ebidensya na pinupoint out. Nung pagsalita ni Saba, ni Dilima, akala ko ihahabol nila yung mga facts. Pero parang hindi. Parang hindi na talaga halata na kung sisingitan pa nila ng mga actual material facts. Ang sinasabi pala, material evidence daw yun. Saan doon ang material evidence? O yung mga
ano lang ninyo, allegations lang na walang kaakibat na ebidensya, mahirap yun. Lahat doon, kasama na yung nung banta daw ni BP Inday Sara, na mismong NBI nagbigay ng comment dyan na hindi naman talaga yan banta, conditional threat. Ngayon, siningit doon sa 6 na complaint, biglang siningit yung sedition at rebellion. Iwan ko pa, ano kayang ultimate facts ang ipipresent nila dyan. Nasabi nila, lalabas daw sa susunod na step, which is step number 4, kasi itong determination of sufficiency in grounds ay step number 3. So ang sunod, step number 4, doon na mismo ang plenary hearing na with regards to the case. Sabi pa nga ni Luis Toro na mini-hearing daw yan, na dapat daw ang complainant nandoon, mga witnesses, ipipresent na yung mga witnesses, at dapat nandyan ang respondent. Ibig sabihin si BP Inday Sara dapat umatin dahil hindi naman pwede magsalita yung mga abogado niya. Mag-advise lang sila, but the one na sasagot doon sa itatanong ng mga members ng Committee on Justice, si BP Inday Sara daw ang dapat sumagot. So yun ang gusto nilang mangyari. Ngayon, ito ang crux dyan sa sa problema niyan. Dahil nag-issue na ng statement ang mga lawyers ni BP Inday Sara to dismiss the case. So anong ibig sabihin yan? Talagang may solido silang proof or ebidensya or ipapakita na mayroong violations talaga against sa Constitution at sa rights ni BP Inday Sara na mag-avail ng due process. So, ibig sabihin, wala na talagang doubt na talagang idudulog nila ito sa Korte Suprema. Na yun ang topic ko nung nakaraan kong vlog, na talaga ito talagang idudulog nila sa isasampa nila sa Korte Suprema. Na meron silang sulit na batayan na talaga walang may violation sa Constitution ang ginagawa ng Committee on Justice ng House of Representatives. At yun naman ina-anticipate nila Jigger Luistro na yun talaga ang mangyayari, no? Talagang yun ang mangyayari kasi ang daming palpak doon sa charges. Ngayon, kung isasampa daw yan, not until na mayroong TRO, patigilin sila sa impeachment hearing o dyan sa deliberation nila dyan sa plenary, titigil daw sila, or mayroong adverse decision na talagang unconstitutional yung ginawa nilang impeachment hearing. So, sa tingin ko, mangyari na naman yung nangyari nung nakaraang 2025 impeachment case na sinampa ng 19th Congress. Kasi makikita mo kahit na si Rufus Rodriguez na medyo kiling-kiling din. Hindi mo malaman kung saan na side. Pero definitely, pinaprotektahan niya yung pondo rin niya siguro na makukuha para sa distrito niya. Kaya traditional politician talaga si Rufus. Ngayon, so ang mangyayari niyan, itutuloy nila ang hearing. So nagbigay na ng schedule si Luis Toro, siya ang chairman ng Committee on Justice. Ngayon, nagbigay siya ng schedule. March 25, April 14, April 23, at April 25. Tama ba yun? I don't know kung hindi ba tumama ng holiday yun. Pero I think tama ang binigay kong date. So, ang HOR magkaroon ng recess sa 21. So, kailan yun? Sabado. Bakasyon na sila. Recess for the Holy Week. At babalik sila sa May 3. But, pinag-usapan nila sa Speaker of the House na
nagpaalam daw sila at sa plenary na pwede sila mag-conduct ng session or hearing special para sa impeachment complaint on these dates, na kahit recess na magkakandak pa rin sila ng session. So magsimula yan, ang ano pala nila, ang recess is from, ayun nga, inulit ko lang, March 21 to May 3. So yung dates nila is March 25, April 13 or 14, I think parang 14, then 23 ng April, then 25 ng April. So yun ang dates ng session nila, special session for the impeachment case ni BP Inday Sara, na presentation of witnesses na dyan sa plenary. Magkaroon ito na yung hearing na nandyan sa Committee on Justice ng House of Representatives. Ang tanong, dapat bang dadalo si BP Inday Sara? No. Dapat ba siyang dadalo? Sa tingin ko, hindi na siya dapat dumalo. No. Kasi, I'm expecting na one of these days, within this week, meron nang isasampa na kaso dyan sa against dyan sa impeachment sa Supreme Court. Maybe tomorrow, Thursday pa bukas, or Friday, meron na yang nakahanda na reklamo dahil pumalpak na sila eh. Ang ebidensya nila kulang, walang ebidensya talaga. So, yan ang mangyayari dyan. So, kahit nasabihin natin, kasi March pa ito, tinatiming din nila, kung sabihin nila na 5 months, doon din sa pagbalik ng Senado sa July, kasi magkaroon din sila ng recess. I think sa May, June, o mga June or May, end of May, magkaroon ng recess, babalik sila ng July. Tamang-tama sa suna ni katulad nung nakaraang taon, sa suna ni Bangag. Yan, after the suna, mag-re-resume na yung Senado para sa impeachment trial court. So, ganyan ang mangyari. So, baka repeat ito doon sa pangyayaring nakaraang taon, 2025, na mabasura lang ang impeachment case na yan. Ngayon, ito nga, yun talaga ang ina-expect mo, na hindi atin si BP Inday Sara. At dapat naman hindi siya atin. Dapat hindi na siya atin dyan. Wala yan. Kahit na anong gagawin yung pagdidipinsa dyan sa mga pagpipresenta ng ebidensya niyan, na walang ebidensya. Pag sa side ni BP Inday Sara, wala rin. Talagang ay itutuloy nila yung impeachment dahil nakalabas na daw yung mga malita. Nakalabas na raw. Sa ibang paraan ang ginawa. Kaya ngayon masigasig yung mga congressman, mga crooks diyan sa Kongreso. Kaya yun ang dahilan. At ang iba daw, ito galing kay Toby Chanko, nagsasabi si Toby Chanko, na bubuto lang naman ang ibang congressman diyan dahil kasama sila sa ng charge o binibintangan ng 18 Marines na tumatanggap ng malita. So as protection, para hindi talaga magiging presidente si BP Inday Sara, kailangan talaga buboto sila against BP Inday Sara dyan sa impeachment case. Yun daw na pinasubulian ni Jinky Luistro na hindi daw yan totoo, at kay ni Ridon. Ito naman si Ridon noon, yun na nagsasabi na walang sagot. Pero sa sinabi niya, may sagot eh. Parang nabaliktad yung mga deklarasyon yan na may sagot. May sagot naman. Sinagot nga kayo. Kaso hindi nga may sagot dahil wala namang ultimate facts ang mga charges ninyo. So, ganyan ang mangyari dyan. So, tabayan na natin kung kailan naman magsampa si BP Inday Sara ng reklamo against dyan sa impeachment complaint, yung mga lawyers niya na dudulog. Sigurado yan sa Korte Suprema. So,
medyo kakabahan na yan ang mga congressman na yan. Kasi nakikita ng iba na wala talagang sulit na ebidensya. So, ang probability na magkaroon ng TRO or magkaroon talaga ng decision ng unconstitutionality ang Supreme Court ay napakalaki ng posibilidad. At sa tingin ko, parang ma-dismiss talaga ang kaso na to na impeachment case ni VP Inday Sara. So, yung ibang congressman talagang nag-iisip na ngayon. Nag-iisip kaya maraming ang bumabalimbing At yan nga nang sabi ni VP Inday Sara na allergic siya sa mga congressman ngayon dahil nakikita niya mga ginagawa ngayon, bumabaliktad, lumalapit sa kanya. Ngayon, ang ibang balita na some or merong oligarch na talagang supporter ito ni BBM na bumaliktad. So kilalanan ninyo ito, napakalaki. Ang isang supporter naman, yun ang nakalaban, nakaaway itong isang oligarch. Sabi niya, kailangan ng suporta si Bangag, ba't aalis tayo? Binigyan siya ng reason. Wala na, lindak ng presidente. Wala, useless na Nakita mo kung kahit anong gagawin, negative 9 pa rin nakukuhang trust rating. Buti nga nakakuha siyang negative 9, negative 27 na yan Nakabawi-bawi ng konti. Pero wala rin yan. Kahit sinong i-endorse niya, kahit yung lumulutang na Lini Dizon, wala yan. Wala. Kahit napupunduhan pa niya ng bilyones yan, hindi mananalo. Yan. Sa takbo ng politika ngayon at sa kahandaan ng grupo, kampo ni VP Inday Sara at ang matinding mga supporters, halos araw-araw nadadaglagan ang supporter ni VP Inday Sara dahil sa effort ng mga supporters din na walang tigil ngayon sa pagkumbinsi doon sa mga hindi pa nagdesisyon kasi napakalaki ng undecided, around 20% ang undecided na kung sinong ibubuto nila sa 2028 election. At dito nakafocus ang most ng mga supporters ng VP Inday Sara. Yung mga non-government organization gumagalaw na. So, antabayan na natin sa 25 magkaroon ng first hearing, but antabayanan din natin ang galawan ng kampo ni VP Inday Sara, mga lawyer, magagaling yung lawyers, kung anong gagawin, kung itutuloy ba ang pagsampa nila ng reklamo sa Supreme Court. So, napaka-exciting na pangyayari. So, dito pa lang, ginigiba na ni VP Inday Sara. Wala pa sa hearing. Yun ang pinalandakan nila na bakit hindi mo sagot? Sinagot na nga kami ang sasagot. Kami ang sasagot sa mga charges ninyo na walang kakwinta-kwinta. Mga vlogger lang. Mga vlogger lang sasagot dyan sa mga charges niyo na napaloob dyan sa impeachment complaint. Alam na namin lahat tungkol sa confidential fund, yung threat daw, yung sal-in ni VP Inday Sara, yung bribery, malversation, nangungurakot daw si VP Inday Sara, o ano pa, yung sedition at rebellion. Kailan ba sumama sa rally si VP Inday Sara? Kailan ba siya nagsalita na susugod na tayo sa Malacanang, o magdala kayo ng mga sarili nyo mga armas para patalsikin natin si BBM? Di ba nyo alam na maraming mga lumalapit na mga generals dyan, active tsaka retired, na nagsasabi na lumabas na siya at ideklara na pilit na or mag-people power for that matter. Anong sinabi ni VP Sara? Kung gusto ninyo, di kayo na lang mamumuno. Kung gusto niyo mga retired general or kayong active, kayo mamumuno sa gobyerno. Hindi ako sasama ng ganyan. Alam naman natin, mga Duterte, hindi talaga sila sasama dyan dahil alam nila masisira talaga ng husto. Sirang-sira na nga ang bayan natin. Tapos magkaroon tayo ng ganyang pangyayari na that will ultimately divide the country. Hindi yan ang paraan. Malapit na lang pag-isa na lang natin. Sana ginawa natin yan noong 2023 or 22. Ang dami mga vlogger na gusto mangyayari yan. Hindi naman nagpupuntahan yung mga tao. Doon pa sa
pag-uwi na lang hiya nila sa KOGC compound. Kapag huli nila kay Pastor Kibulo, yung mga tao hindi naman nagre-response. So, ayaw na rin ng tao siguro na ayaw nila ng ganyang kaguluhan. Ang tinitingnan na lang nila ng kanilang paghahanap buhay araw-araw. Lalo na ngayon na napakahirap ng sitwasyon ng ekonomiya natin. Maraming taong nahihirapan sa totoo lang. Ngayon, tataas na naman ang presyo ng gasolina, tataas din ang bilihin, tataas ang transportation, tataas ang gasolina. So, yan naman, tulit the hero ang ginawa ni BBM. Sinasabi na ni BBM Saral, dapat 2022 pa gumawa ng energy plan. Oh. Kung paano, kung darating itong mga pangyayaring ito, nakahanda na tayo, anong mga plano. Ngayon pa naman, magagawa ng mga immediate yung sa excise tax. Ilan lang, magkano lang naman ang excise tax? Kung pinagplanuhan pa yung dati, hindi sana tayo masurpresa. Alam naman natin talaga na depende tayo sa oil. Kaya dapat gumagawa na ng mga programa para ma-alleviate ang epekto ng pagkawala ng oil supply dito sa ating bansa. Yan nga lang maraming naiinis na diyan sa regulation ng LTO na pinagbawal ng mga e-bikes na yung mga ginagamit lang ng mga pamilya-pamilya na tumakbo kahit na sa tabi lang ng highway. Pinagbawal na yan kaya maraming nagreklamo. Makakatulong yan na mabawasan ang gasolina. Pupunta lang sila dito sa mga probinsya, pupunta ng SM, pupunta ng simbahan, bawal gamitin ng e-bike dahil sa national highway bawal daw. Kaya mapipilitan silang sumakay ng jeepney or tricycle. Kung mayroon sanang e-bike, maramihan naman dapat na paraan. Makakatulong sa pagbawas sa dependency natin sa crude oil, sa oil o sa gasolina or crude. Or gumawa tayo ng mga power plants na hindi dependent sa oil. Nuclear plant. Hindi yan ang pinagtutuunan ng gobyerno natin. Kaya hindi tayo handa. Hindi katulad ng mga ibang European countries na matagal na nilang naisip yan. Kaya nga tulad ng mga countries diyan sa Europe na bawal na nga ang gasoline feed na mga sasakyan, mga kotse. Puro na electric ang ginagamit. May mga incentive pa yung mga kumpanyang gumagawa ng mga electric cars, electric vehicles. Dapat yun ang gagawin natin na hindi natin iniisip. Pagandahin natin ang energy supply natin through ibang klaseng source ng energy. Marami naman tayong hydroelectric plants dito na hindi naman na-maximize ang gamit. Yung mga dam natin hindi na-maximize, kulang. Then ganyan sana ang focus ng government natin. Huwag naman yung windmill dahil si President Trump galit na galit yan sa windmill dahil ay mga windmill daw, wala rin naman yan, sagabal lang daw yan sa landscape ng US. Kaya dyan daw sa New Jersey, ang dami daw windmill dyan, buwisit na buwisit niya. Gusto niyang i-dismantle lahat yan. Pati dito sa may California, ang daming windmill. Na kung tanungin mo, made in China daw lahat yan. So, kumikita ang mga Chinese dyan. Bulok naman daw yung sistema na yan ng windmill. So, dapat i-dismantle yan. Nakakasira yan daw sa nakakasira sa kalikasan at saka landscape ng isang syudad o isang lugar. Marami pa rin daw namamatay na ibon dyan kapag ikot yun natatamaan. Diba? Yan ang ayaw ni President Trump na made in China. Kung tanungin mo daw yung Chinese government kung marami ba daw windmill sa China, halos walang windmill na ginagamit. Kaya pinipirahan lang daw ang mga Europeans at ang US na hindi daw niya gagawin yung ginawa ni President Biden noon. So, palawak na yung natin, usapan. Supposed to be ito sa isang channel ko, yung Justin Global News Network. Iba naman yun. Ibang channel yun na mostly nagtatouch sa mga international issues, geopolitical issues. So, antabayanan nga natin itong
gagawin ng kampo ni BP Inday Sara kung talagang isasampa nila yung reklamo ng violation of due process at unconstitutionality ng impeachment case 3 and 4 na sinapalaban sa kanya. So hanggang dito na lang siguro tayo for this episode. At before leaving this channel, kindly press like, paki-like naman, and then share, and of course to our new viewers, if you happen to pass by this channel, press naman yung subscribe para tumaas naman ng konti ang ating subscription number dito sa Justin Talk News PH. Dito sa Justin Talk News PH, we talk about recent political issues, and we love democracy. We are a freedom loving channel. Gusto natin ma-preserve ang ating freedom, our rights will be preserved. So patuloy tayong mag-broadcast ng mga ganitong topic. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News page, and see you around on my next vlog. Salamat po.